Sige, magsugod ka. Wala ko naman sa anak ko. Sa basyo, wala ka gusto kayo ni Santa Maria. Ano to kamarang pagtuon sa bahay ni sa Christology na ubos siya sa subtitle sa Mystery of Cristo, the Mystery of Christ, na simplified. Ibaw naman ka sa complete Diyos na po na kamarang pagtuon na si Cristo ang kaduhang persona sa Dalibay sa Kunya, kining ikaduhang persona, mauna yung ipanangkon sa mahal na Birhen. Nandun ang ipanangkon sa mahal na Birhen, ang ikaduhang persona. Ang kining ikaduhang persona, naana niya ang iyang duha na kinaiya pagka-Diyos o pagka-tao. Si Cristo, natuod na Diyos o natuod na review lang niya na paano ang ating pangalan. So, talipon ako, duha ka kinaiya na nagkatipon sa usalamang ka persona. Divine persona, hindi human. Divine person. Two natures are united in one divine person. Nagkatipon apan wala magkasabon. United but not mixed. Jadi pasabot, kung doon na kinaiya, nagkatipon sa usalamang na persona, pero wala magkasabon. Ayaw na dibugan na nagkatipon o nagkasabon. Ako lang wala na lang, ako lang i-illustrate na ako. Kanagit ang tuyo, o kanang itipon ni tawag na din sino, cooking oil, isulot ninyo kung sa kabaso, parehang ka tunga sa baso ang tuyo, o tunga sa baso ang cooking oil. Tanawa ang siya itong makita, mulugdan ang tuyo, mulugdan ang itipon. Tanawa sa tuha, ang katipon, o sa kabaso, inuwa ang na sa tuyo. Ngunit man ano yun? Magkatipon, apan wala magkasabon. Ang larong naging na, kabahin ni sa teolohiya na atong pamanatungan, ang kulahan mo nga ni Alimin, rare na hindi siya isuluta. Ang misteryo ni Cristo. Na, alam sa inyong kasayuran, ang Diyos sa teolohiya, kaya pagkasiya, itawag siya o simple being. Nandun niya ang teolohiya na may kabalino niya ng lingwahe. Isa-dusan ng lingwahe, isa-sabihitan na may kabalino ng lingwahe. Kanya, asbituhan ako na ng lingwahe sa teolohiya kung sa hindi niya mahatag. Nung garita na God is a simple being, kung ipasapok, walay materiality o walay physicality na sa Diyos. Dahil kung inyong pasahon ang kasabatan ng Biblia, sa Samuan 4:24, ang Diyos Espiritu. Ang inyong Espiritu, walay punod o lupo. So, kada pag-ingon nga God is a simple being o the simplicity of God, abot pasabot, ang Diyos dili tao. Walay physical, walay material. Walay punod o lupo. Pero, ningbuot ang Diyos na siya magpakatao. Ang iyang pagka-Diyos, walay sinugdan o walay katapusan. Ang iyang pagkatao, dunay sinugdanan. Kanus naman, sa diyan di panangkot siya sa mahal na
So, ang humanity o ang pagkatao ni Kristo, iyan nakuha gikan sa kaguangkan sa mahal nga Diyos. Diba ang Biblia? Sa lalam sa Espiritu Santo. Kini tinamban ni, kinalang ibutang inyong buon, kaya ang hindi mo maglibog, mamugani, ang ikaw na po pagkatututo, doon na saksi ni Jehovah, doon na sa Iglesia ni Cristo, ang Muslim ang uban, kaya lang sila natuo, o magkadawat ng Cristo Diyos. Balik mo na po, ang iyang pagkatao, doon ay sinugdan. Kanos ka nagsugod, sa lihan manangkol siya sa mahal na Diyos. So, ang humanity of Christ, ikan sa mahal na Diyos. Sunod niya itong kataon, araw lang kalos tayo ninyo, si Kristo dunay duha katabubuton. Sa iyang pagkatao, doon sa inuman ng katabubuton. Kung doon na po iyang divine na katabubuton. Diba? Namundo mo sa diyan kampo sa Simani. Na ninyo siya na kung mahimo ipalabay ang kupa sa kasakit, apan ang inyong magbuot amahan mo na tunay. Pagkabat Christ has tumubili, human and divine. Ipahalo mo siya. Tao. Sunod niya itong subayon, magkapangutana ka na naman na ang Diyos nagpagkatao. Sayo mo doon. Tingalin mo santok sa itong una-huna, aron pagtubos ka na ito. Yan ako mag-yung iagi magpagkatao. Na pwede naman ang tao, iyaran itong tubos na gayon. Diba? Sama sa mga heroes pa sa movies. Diba? Yan ako mag-yung nag-ginoo na naghago kung yun siya, na antos na mag-yung siya. What? Pagkita na doon ay nalimot ko sa French philosopher na ni pasibaw siyang teolohiya sa kaluwasan na hangtod ikiakusan na hinoon niya na the God of the Christians is a sadistic God or masochistic God. Nga naman daw, iagi pa mong dugo-dugo pasakit. Nga pwede rin magiging tao, iyaran ito nung akong dali ko, wala mga siya. Diba? Manang dalawang gahiyo na ito yung pamarandonan na in relation din sa Kwaresma, lalo na sa Holy Week. What's the primary reason why God became man? Like, puro mo, matupalisan ang sinyo. Nga no mag-yung nagpagkatao. Una na rason, muritso lang ako sa tubag sa teolohiya na ato lang patriyon ang Biblia o niya. Una, pagka hulog sa tao sa sala, ang tao wala na igahog o katatos pagtubos sa iyang pagkalimon. Manay angay na tulitan. Napunta naman siya sa sala. Wala naman siya ikatubos. Wala naman siya igahog pagtubos. Man cannot redeem himself. Kaya naman, nahimo na siya slave sa sala. Mamangani, kanang pulong redemption, pagtubos, kabantay mo ng konsya. No? Dili na, kapag na po siya rin ang tinda. Dili na siya katubos. Yan, marimati na. Nailain mo, luka, natubos. Kana nga, analogy o example, hindi dali ka rin masaktan. Natungod kay ang tao, wala naman sa'yo katapos pagtubos sa iyang pagulong. Mahinugan niya ang Diyos. Maoy, nilubos. Pero ganun, nagpakatao mo yun. Natinita mo sa loob, kaya ganun, ang unang rason, ang sangkutanan sa sala, maoy, dili na yun, makahimo ang tao sa paghatag o satisfaction sa Diyos. Kaya walay bisan unsa na mga halag ng ibabaw sa yuta na makapahumpay o makapawagkan sa kinibitawan o
infinite insult as consequence of sin. Doon ito sabon, ang sala, ang sangkutanan ni ini. Kanang infinite insult sa teorya, ato na bubalon sa mga Bisaya, walay sama nga insulto. Sabon ko na walay sama nga insulto. Katong Bisaya, kayo ka way sama. Kung sabon, bisod, wala lagi lain, wala lagi na, bisod lagi ka na, wala lagi na, wala lagi na, wala lagi na. Walay sama nga insulto. Kaya, ikatulog, ang Diyos radyo ang makatagpaw na iyan. Ang way samang insulto, mo na'y sakutanan o resulta sa sala na himo sa tao. Kaya, kanang walay sama nga insulto, dili man na makuha sa tao. Kaya ang Diyos naman mo'y makatagbaw sa iyang kaugalingon. Mo na siya mibuot naman pagkatao. Ako rin iwason. Kaya nga naman, diya sa Biblia, balik ka na ha, diya sa Biblia, kung yung masahon ang Leviticus 17:11, Leviticus 17:11, kung niya, kung fast forward na lang mo, i-connect ninyo sa Hebrehanon 9:27. Without shedding of blood, there is no salvation. Hebrehanon 9:27. Kung walay pagpaula o dugo, walay katungsanan sa sana. Hebrehanon 9:27. Kanya i-connect na sa Leviticus 17:11 na maaging kaniadto sa daang tugon na makinsig-ulit sila sa Ginoo ba? Makinsig-ulit sila sa Ginoo, ipaagi nila paghalap o halat sa manganap o pagsablit sa lubog. Hebrehanon 9:22, sumala sa balaod, hapit ang tanang utang, hinulukan, pinaagi sa tubo. O walay sala na ipasaylo, gawas doon iulaan ini dugo. Now, i-connect ninyo sa Leviticus 17:11. Ang sabay na kasuhan sa Leviticus 17:11. Atong basahan. Nga pinaagi o paghalat sa mananap o dugo. No? 17:11. Kay ang kinabuhi, ana sa dugo. O gihatag ko kini kaninyo aron gamiton sa pagpapa sa sala, diha sa halalan alang sa inyong kinabuhi. Saglit ang dugo man, ingon na ituglan sa kinabuhi ang mga papa sa sala. So ako na yung isimplify na sa Old Testament time, kung sila makikiulit sa Diyos, makikiponsay, iagi nila paghalat o dugo sa mananap. Labi na yung dugo sa karniro. No? Napod ba na area ang kinabuhi ang makapapa sa sana. Araw din kung magbigo, ako gusto na. Dapat tayo ko. So muna, gitawag ko sa teoriya pa soteriological reason. Ay mo katalaga kay matirog ko lagi mo. Mayroon ka soteriology sa Griego, soter. Kanang ngalan bitaw sotero. Diba na yung sotero ng ngalan? Ang Latin sa sotero kay salus. Right? Sa mga salustiano. Salus. Meaning, kaluwasan o submission. So, ngayong direktang soteriological o superiority pagtuon sa kaluwasan. May tungod sa kaluwasan. Ganina ako isay-isay
Ngano man jud ang Dios ng pagkatao man. Una, ang samputangan sa sala katong way sama nga insulto nga ang tao dili maka-angkang niini. Ang Dios lamang, no? Ang Dios lamang way sama nga insulto. Infinite insult as the consequence of sin. Gi-insulto na to ang Ginoo. Nya kana nga insulto ang tao o bisan kinsa ning ibabaw sa yuta wala gyud katapos pagkuha ana. Kaya nga pa ang tao wala ka na siya gahom. Kaya napuka naman siya sa sabat. Masabtan ninyo? Ikaduha, ang Diyos dili makaako na ang iyang binuhat sa pasyan katway tungod sa iyang dugma mapasakyan. Nana sa Salmo 8:2, no? So ipasabot ani. Ang kaduha na ang Diyos gugma o nahigugma kapitan ng John 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Basta mga anak, no? Higugma ang tao kay imahe o kasamahan sa Diyos. Sumunay ang ngayon imanaan. Ikatulo, nagpakatao siya aron ang tao dali makadoon sa Diyos. Kay siya nagpakatao. Ako rin kasi sa ubalik ha. Higugma ang tao sa Diyos. Higugma sa Diyos ang tao. Kaya imahin o kasamahan. Ang magalit, kung inyong basahon ang San Juan 3:16, higugma sa Diyos ang kalibutan ng tulog nini, iyan ipadala ang iyang higugman. Ikatulo, aron ang tao dali makadukol sa Diyos. Wala nang basahon ang Pilipos 2:6 na sa 11. 2:6 na sa 11. Kani John 3:16. Unsa man na sa Pilipos 2 versikulo 6 ngadto sa 11. Si Jesus wala magigtukong sa Dios. Inoon iyang gibukas ang iyang pagkadiyos. Sabi natin masama ito no kaya aron na. Pilipos 2:6 more ancient Christological hymn. Diha kanunay ang kinaiya kayod sa Dios. Mao niya sugod singko. Angay patunanin niyo ang mahuna ng patunanin ni Kristo Jesus mao kini. Diha umiya kanunay ang kinaiya kayod sa Dios. Apan wala siya mapunahuna kapagitutong sa Dios inaagi sa puso. Kung dili sa iyang magalingon kabuton niya kinibiyaan o gisulog niya ang kinaiya sa usa ka sulubokon. Sa usa ka sulubokon. Natawo siya sama kanato, kung nakita siya iyong natawo. Nagpaubo siya o nagaslugtanon anto sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kataas lapit sa kalangitan, ug natagan siya ngalan nga labaw sa kananggalan. Busa, magluhod ang tanang binuhat nga sa langit ug sa yuta,
kung sa ilalong sa yuta sa pagpasilungo sa ngalan ni Jesus. Kanawa, kung siya gibuhat ni Kristo, kanang ikatulog, aron dali ra makaduol ang tao ngadto sa Dios, si Kristo iyang bukas, ang iyang kaugalingon, kang butos iyang hinihiyaan, o isulong niya ang ginaiya sa pagkatao, na tao siya. Kaya nga naman, kung inyong basahon ang Exodus 33, ang tao, ang mga Israelita, inibuditso silang tanaw at ubang sa Ginoo, mamamatay silang kami. So, sa iguhat sa Diyos, aron ang tao, hindi kakita niya, aron dili mga tigbak diha sa sala, kung sa ginoo sa Diyos, iyang ihukas ang iyang himay. O, nagpakatao, nag-anto sa Diyos, na himong sulubon-bubulong ko. Kaya ang tao, sayon na kay pagduon sa Diyos, kaya ang Diyos naman mismo mauna ang pagkatao. Sabta ninyo? No? Nindot no? Nindot. This is, I presume, this is the first time na in Leman's term na silahan ng minimum sa seminaryo 6 months. Nagkanang sa theology, makaupaw kaya. Makaupaw kaya. Leman ka sa klaro mo ang ipadayan na plano sa Ginoo sa kawasan. Sa'yo bubula. O ano ba, bulit na lang. Kaya ko ang itinamba na rin ako. Kaya araw mo malinaw ba? Nagkakawalanso niya. Karol Korisma, salamat ko. Nakubang ng specific. Naghandong ng pasyon sa Ginoo. No? Now, padayon ta. Na. Pero, dili sa bigas na bahay, continue niya punta. Ngano mag yung iagi pa mag yung pagpasakit. Kaya natong pa sa Isaias 56, 51 na nga, pinaagi siya mga sama, ang iyang tao, iyang bungod, sagpa siya, pinuluan siya, pinatos siya, pinaagi siya, kasakit kita na kaluwas. Atong Francis na niluluningon na your God is a sadistic God. Anong iagi pa mag yung padugo. Ngano na palansan-lansan pag-ibig siya. Di ba na parihan ni Allah, na automatic. No? Ngano manangin yung Ginoo, ilansan manangin yung Diyos. See? Kapag Diyos malansan. Now, kanina, nag-mention naman ko nga ang attributes, ako lang in-mention kay hindi ko sigurado sa kapilisaya, ako lang tingali. Ningon kayo ang attributes sa teolohiya, ang tanan nga inuntan ko nga kinaiyahan nga ang magabaton o magapanganon din ang Diyos naman. Masagta lang nga kung balikon. Kinaiyahan nga ang makapanganon lamang ni ini murang attributes Diyos naman pili na sa tao. Sama pa lang rin. Una, ang Diyos, nag-ingon mo ko kanina, is a simple being. Inong niya, katulawahin kabot, inyong gawin simple being or simplicity of God in the parlance of theology, ang buti pasabot, diha sa Diyos, walay materiality o walay physicality. Butang na sa iyong nahuna. Diyos, sa iyang pagkasiya, unang attribute na atong diskutan, the simplicity of God. Buti pasabot, ang Diyos, walay material o walay physical. Kana, tingali, at masahon ang San Juan 4:24, na ang Diyos Espiritu, o ang Espiritu sumala sa Lucas 24:20, walay uno o kuko. Jadi patro, sa galing, ang Diyos Espiritu. Kung sa may Espiritu, way unod o buko. What is a spirit? A being which has no flesh and bones. And that is a spirit. The pag-ingon na God is a simple being, or the simplicity of God, there is no materiality and physicality in Him.
Maraming sabi na itong espiritu. Huwag pa na ikunod o kuko. Nakuha ninyo? Oh. Now, ikaduha, sa daang tugon, nag-himson naman ko kanina, sa Hebrewanon 9:22 o Leviticus 17:11. Ako naman may isang title nito. Nag-ingon ako kanina na sa Leviticus 17:11, kanya kung isumpay lang yung Hebrewanon 9:27, o 22, sorry. 22, nasikya na yung niya. Kasi ito, Leviticus 17:11, ang halal o papasaylo sa sala, ang mga tao sa daang tugon, kaniadto, kung masigurin sila sa Ginoo, ibalik sila sa Ginoo, maghalad sila dugo o karne baka sa rapid karnero o sa mananong. So, mo'y pamaagi ang paghalad o dugo o unod. Kaya diha sa dugo na ang kinabuhi. Diba? Leviticus 17:11. Una sa Leviticus, sa Hebrewanon 9:22, sinabi sa pagpaula o dugo. Kung walay pagpaula sa dugo, walay kalawasan. Without shedding of blood, there is no salvation. Karon, mo na yung ingon ninyo, since God is a sinful being, He has no physicality and materiality. Mo na nagpakatao ang Diyos. Yan naman, kay kaniadto sa daan tugon, karnero may ihala. Pag-abot sa kabuttugon, ang karnero o si Kristo ang ihala. Asa man nga altar sa cross. Unsa man ang altar, theological concept of altar, the encounter between the recipient or the receiver of the offering and the offering. Ang sabon mo, yan ang altar, diha mag-abot, magtagbo ang Diyos kinsa mao'y ipahanungdan sa harap o ang naghalap. Ano mo? So, si Kristo ang kordero sa Diyos. Sabihan sila, pang-kordero. Kung sa man ang kordero, kana bang special na inatiman yun na karnero intended for offering, for oblation. Giihaw kay mao'y gihala anan sa kapasaylo. Mao na'y practice sa Old Testament. Now, ang Ginoo gusto ba niya na doon ay participation ang tao sa kalawasan inisyatiba na sa Ginoo. Gusto sa Diyos na ang tao doon ay papalayan. Mga ang Gabriel natin ng Maria. Umiisa na ang Ginoo sa mga nagdari. Be it done unto me according to your word. The fiat of Mama Mary is the yes of humanity to God. Meaning, ang humanity ni cooperate sa Diyos sa pagtubos sa tao. So, doon na nakaroon participation o pag-alayon ang Diyos o ang tao. Nagpapatao sa Diyos, nahimong tao, ang datong iyan, kudod o tubo, di man kuha ni Maria. O niya, gihalad sa altar sa krus. O nga nang hindi na, sa theological na expression, ang Diyos nagpapatao. Kaya naman, nga naman siya lawas, nga naman siya unod o unod. And this is a real mystery of Christ. Kisa'y wak ka sa po. Klaro ba? Kasi na may qualification.
soteriology ni nga siya na konteksto o pagtulunan. Yan Diyos, kaya gagumugma sa tao, nagpagkatao, aron salud o galit, pagtuol sa Diyos. Kaya sa sala, ang Diyos, ang tao di palayo man sa Diyos. Wala ang Diyos nagpagkatao. Matulog pa sa Juan 14:6, ang ikaduhang persona na si Kristo, nga nagpagkatao, matulog pa niya, ako ang dalan. Ako ang kamatuuran. O ako ang kinabuhi. So, dinhi ang nindot o dinhi na huwag ka ng salaay. Kaya nga naman, ang iyang pagkatao, mao'y dihala. O niya, ang iyang pagka-Diyos, uban sa Amahan, mao'y dilaw. Kita ninyo ang sa ganito? Ha? O sa ganito, ang iyang pagkatao, nahimong halal. Ingon sa lating karnero o kordero sa Diyos o ang iyang pagka-Diyos usa sa Amahan maumulita. Kung nagkabantay mo sa ingon sa pare mag-ampo kita. Unang address o Amahan, diba? Ingon sa pare napagabot sa tumoy ingon ini ang ipanayo pinaagi ni Kristo imong anak na naghahari uban kanimo o sa Espiritu Santo Dios na usa hangtod sa tanto. Tanaw, ang puntarya sa halat ang Amahan. Pinaagi sa anak. Pinaagi sa anak. Pinaagi sa anak. Kinsa naghahari uban sa Espiritu Santo. Kanang kabantay mo sa preposisyon, kanang Greek history, through Him, with Him, and in Him. Diba? Through Him, with Him, and in Him. In the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father. Diba? Tanawan ito. Through Him, with Him, and in Him. Kita ninyo, kini ang misteryo sa patuon. Nasabot mo? Madugay yung subay sa patuon na tunato at ang santos na misa di Parsipuli. Diha ang ma-internalize, ma-interiorize na dito. Madugay ni Isa, ikaw mo naman, kala ang dito. Kaya naman, ikaw mo naman, ma-interiorize na ang dito. No? Padayon ta. Now, asa ganito, ang Diyos nagpakatao. Now, karon ini bahina, kaya ang Diyos nagpakatao sa tulo ka persona. Mudumi usaray Diyos ha, kasi hindi mo tulo, usaray Diyos tulo ka persona. Ang ikaduha, mao'y nagpakatao. Kaya na iyang pagkatao mo'y gamiton at hala nagpo sa Diyos sa Amahan. Aron ka na insulto nga way sama, masatisfy ang Diyos. Kaya nga naman, ang Diyos na nagpakatao on behalf sa tao na nahulog sa sala. Siya. Kaya nga naman, masatisfy ang naman. Kaya ang Diyos, the second person of the Holy Trinity, became man like us. Aron ang fallen humanity, mabayba, narinig. Aron ang maong infinite, kung may sama na insulto, makuha. Kaya nga naman, ang Diyos na nagpagkatao, may istudyan sa iyang kalhanon na kanta o dihala nagpo sa Ama. Muna, dunay gitawag o sa atong liturhiya, pontifical mass. Sabot mo, pontifical pons, isang ng pons, tulay. Tulay. Kaya nga naman, tulay yung mga tanawon at anan, si Kristo ang dalan.
tao mabalik sa Diyos tungod ni Kristo na nilumpa sa nato. Ang dunay panagtigala ay dunay reconciliation sa tao kung sa Diyos. And this is sa paglaw. Kung kasabot, kaluwasan. Teolohiya sa kaluwasan. May clarification. May napuksita sa kaluhang bahin. We still have time. No? While waiting for the rain to stop, I hope so. If not, bulit na yan. Ato lang namin tiwason. Sa ikaluhang bahin. Ganina, nakingon ko ganina na si Kristo adunay duha ka ginaingon. Pagka Dios o pagkatao. Tingali karon atong tan-awon si Kristo sa iyang kinaiya sa pagka Dios. O na paklikon din nato ang Biblia. No? Ang biblical evidence for the divinity of Jesus. For those who are arrived late, gamay na naritaso, remember na Christ has only one divine person. Pero He has two or dual natures. Una, divine or Diyos nun. Katuha, human or tauhan. These two natures are united, nagkatipon, but not mixed. Klaro ba rin? Tinamban na rin, o? Pero, ang simbahan ng Kristo, kaya niabot ang punto sa simbahan nga doon ay daghang irihis na nudlo na si Kristo doon ay duha ng persona, human or divine. Manang simbahan at himog mga councils sa mga panalit na siya sa tuwing 355, asa na may siya karon, muna ng Porto. Ikaduha, Constantinople, na muna karon Istanbul, 351. Unya, isundan sa Chalcedon o Chalcedonia. Sa tuig, kuha ko masayo, origin, 455, isundan ng Chalcedonia karon. Maura ng pagdakira. Muna sila yung Kristiyan na yun. Waraan kita sila lahat. Kung siya may ilang i-affirm din na si Kristo has only one divine person. Una, ang simbahan ng tuto, una, nga ang duha ka kinaiya, kung perform, sinalang i-attribute kayo ni Kristo. Ikaduha, nato nga imanan, ayaw ipaangkon sa usa ka kinaiya kung unsay gi-perform sa usa ka kinaiya. Sa pananglit, si Kristo mitaon. Unsa man ning kinaiya na tudungan, tao sa mga. Ingon ang lagda sa communication of properties. Nag-ingon ang simbahan nga kung unsay gi-perform sa usa ka kinaiya, ayaw ipaangkon sa usa ka kinaiya. Sa mapalit ang barito, si Kristo mitaon kay gigutom. Meaning, ang iyang kinaiya na dili mo ipaangkon sa kinaiya sa iyang pagka. Pero si Kristo ang gigutom. Nakasabot? Another. Si Kristo, gibanhaw niya ang patay. Ang pangutana, unsa man kiniyaha ang perform. Ang iyang pagka, at least klaro mo ba, pero hindi mo magkaya-pag-iba. Now, karon atong tan-awon, una, isulat na sa inyong ballpen o notebook. Ato sa unahon ang iyang pagka-Diyos. Kaya, hindi nga akong puli kong pinalingin, ikan sa akong note sa Theologies Province ako. Mga 20 years ago, or 18 years ago. Na,
Diyos sumugdat kay ilang kusrento sa his sa pagalian patutulog kung kanamulan sa seminaryo sa pagalian. Starting April 4. No? Mga ako lang yung paksip sa diwalan ng Pugis kaya ang mga katulaw. No? Kaya, please, isulat ninyo. Kung mamalandong mo sa misteryo ni Cristo, magkaingon ka na, Lord, isang tungkol kay iwan sa kanya, Diyos magigulayan ka. No? Salamat, Lord, sa nagpakatao na lumambit kita namin, lumambit ka sa amang kasama. So, ang Diyos, ang Diyos, kaupan natin. Diba, ang Lord? No? Una, tanaw na to, ang mga teksto diya sa Biblia nga nagpanghimatuod na si Kristo Diyos. Ang iyang pagka-Diyos, ipadayag kayo. Una, natong tanawon, ang San Juan Kapitulo 1, versikulo 1, kama ditso sa 14. Isulat pa na ko sa blackboard. Wala. Ngayon na ako ha. Okay naman ka ninyo lapas na kamay sa ulas. Rin taon mo, ulan na. San Juan chapter 1 verses 1 kama nagto sa 14. Kung sabot sa kama gali ambak. Kung magbasa sa verse 1, ito ambak sa 14. Verse 14. Nagkasunod, kung sa may nakasulat sa sinugdanan diha na ang pulo, kung ang pulo kauban sa Diyos, kung ang pulo Diyos, kung ang pulo nahimong tao, dito yung uban ka. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh, dwelt among us. Katinawan, kini nga pasahe sa Biblia na itong ibasa ni Kutlo, tinaw kaayo ng may matulog na si Kristo kinsa mao ang tulong kaubang sa Diyos. Word was with God. So take note, ang Word kauban sa Diyos, ang tulong kauban sa Diyos. So din makita na to ang duha ka entities. Ang duha ka entities. Ang tulong kinsa kauban sa Diyos. Now, matod pa sa sipahan, hindi kayo na ipadayag na duha ka persona. Persona sa tulong o ang persona sa Diyos Ama. The Word was with God. Na kining tulong na Diyos, matod pa, the Word was God. By the way, inumdumin ninyo ganun, gigamit o was, kay sa English version na yun, past tense na nung was man, na ang mga iglesia ni Cristo, Diyos kita, o mga saksi ni Luba, minun sila na nila, Diyos, kaya kanong was may gigamit, ang Diyos, eternal being man, wala kay past, wala kay present. Sa syntax sa English na version, mayroon kang syntax na paghimaay sa mga pulong na inayang tenses. Nigamit ng buksat in the beginning. Munang sa English, ang nigamit ka na po, was. Pero sa Griego, walay was. N-R-K. Walay was. No? Sa English na na. Pero dili atong buti pasabot ang isaysay na kining pulong na diha ng daan. Kauban sa Diyos. O kining pulo, Diyos. Okay? Klaro kayo? God, the Word was God. Ang pulong Diyos. So kining ikatulong na pasay, dinig pasay sa kining pulong sa iyang kita Diyos. Sa ikaduhang pasay, the Word was with God, ang Diyos, ang pulong kauban sa Diyos, dinig pasay sa dunay duha ka persona. Persona sa pulong, na mao si Kristo, o ang Diyos Ama. Sa versikulo 14, iklaro nga nahimo siyang tao, di po yun uban ka nato. Kinsa maning pulong nga kauban sa Diyos, o Diyos, o niya nagpagkatao.
kinsa man walain mao si Kristo. Busa Kristo ang tuod nga Diyos. Nga nagpakatao. Klaro ba? Klaro? Tingali nga nung magamit ng anong pulong may gigamit pa rin. Anong word ba? Anong word may gigamit pa rin? Kung itipso na itong Jesus. Na, pagtuon ka rin kung siya, tanawan ninyo ang 6:11, the light city. Inulungin si John na during his time, grabe ang polemic, grabe ang kanang kagupot sa pinamuan. Nadaghan mga Kristiyanos ang backslide. They no longer believe that Jesus is God. Kaya, hinulungin ang palibot, ang kultura. Greek Hellenistic culture. Ang mga Grigo batig sa filosofiya. Kung sa may naa sa filosofiya sa mga Grigo, mahitungod sa supreme being. Supreme being gani kadapat labaw na pagkamao na sa atong magtutuo tawag na ito God. Ang mga Grigo hindi na tawag na God. Ang ilang tawag supreme being or logos. Sa Grigo, in full of word, logos. Hindi logos na red, ha? Kung sa maning logos para sa mga Grigo, kining logos, mo ni ang tilugdan sa tanan. Siya ang nagbuhat sa tanan. Siya ang nagbugna sa tanan. Siya ang walay sinugdanan. Kaya in-arti man siya. Kung pasagot, di kanang ang prinsipyo na nagpadugtad, gawa at padugtad niya. Kakong pagkasulti, kung kita para sa itong mga magtutuo, mo ay itawag na itong Diyos. Sa mga Grigo kami ato, logos at ina. Grigo, logos. Rick. Logos. Rick. Oh, yung nanaw. Yung nanaw, pagkasulat ko, kuha ko sa'yo. Anak. Oh. Kanya, anak gamay, elektron. Kanya, gamma. Kanya, sigma. Basta ako mo sa tiksak na taas. Ano sa pos? Pwede na ko dito. Logos. Pagkato na i-translator Logos. Palian L dan O. mga na-logos. More sa ibig, Bisaya, o long. Pero, diring spoken ha? Magawa sa pambaba. Para sa mga Grigo, niya itong panahon na sa 2nd, 3rd century, kining pulong o kining logos, kung ako pala sa ako kitang mga magtutuo, muna itawag na ito, Diyos o God. Labaw ang matagagahong. So, para sa mga Grigo, panahon ni San Juan, kining maong pulong o logos, mao ni ang sinugdan, mao ni naghimo sa tanan, mao ni ang higanan sa tanan. So, gihulaman na ni Juan. Kaya ang iyang community, mga hintil, mga dili Hudiyo na nahimong Kristiyano. Kasagaran nila mga Grigo, influence sa Greek culture na ang ilang pagkila sa logos sama sa ato na mao ang Diyos. Gikuha na ni Juan. Kaya kung dali na sila makasabot nga kini si Kristo ni ay mauni ang logos. Nagsabot mo? Wala ito bang sa pangutana nga nung pulong man ang gamit ni Juan. Daghan may mga simple yan. Yung mga simple daw maman akong punda. Nga nung pulong man ang gamit ni Juan, nga nung pulong man na, huwag palagay Jesus niya. Jesus, kaya naman, kami ko ka Biblia, atulong ko din mo ang kultura na mananagpilit sa iyo. No? So, nakuha ninyo, kasi huwag kasabot, kaya mapadayan naman ka, kasi huwag kasabot. Marami ay kasabot, no? I give my best. Ikaduha nga teksto atong tanawon sa Juan din kanunay. No? Muna yung unang
basa ng aking linggo. Reference na ito. Sa Juan 8:58, si Jesus ni Antikon, ningon siya na sa pagkatinuod, wala pa si Abraham, ako diha. See? Jesus claimed the divine name. Jesus said to them, truly, truly, I say to you, before Abraham was, I am. Okay nga rin tiwaso rin basa ng Kristo sa Juan 8, versikulo 58. Okay nyo rin tiwaso. Nagbagulbol ang mga Hudiyo, diha nakawala pa si Abraham? Huwag ka mabuang? Huwag pa rin kayo iladog si Pinta? Kasi mo nagkagawa pa Abraham, diha ka. See? Jesus niya ito, nawa pa sa Abraham, ako diha na. Di ko na pag-ibiyang yun. Si Abraham na himuot nga nakakita sa akong bibuhat karon. Na ako dito na. Sa kalita, nalimang ko ninyo rin. Isa na yung kaibahan na sikat sa Kristo. Isa-isa. 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 Gawin ko, wala pa sa isa-isa. Ako diha. Isa may yung kasukin ako, inubin mo na, anak pa. Para sa mga Hudiyo, kinsa mo na ay pinaka-sikat at ilalo sa ilang Pilihan. Abraham. Kaya amahan ko sa Abraham sa tanang. Pero sa ingin ng Jesus, wala pa sa Abraham ako diha. Take note, before Abraham was, ito I am. Wak pa siya Abraham, ako mao. Panawak, nakita niyo? Dahil ang sulat, capitalize ng ako mao. Halakon, isumpay sa Exodus 3:14. Katunay Biblia, pagkita usap ang Exodus 3:14. Exodus 3:14, o niya, isumpay ang San Juan 3:15. Sulat ha, Exodus 3:14, o niya, San Juan 3:19. Nakita na ninyo, nasulat na ninyo, ang Exodus 3:14, o San Juan 3:19. Mana? Parawan. Nakinumdum mo. Kini Panginoon ni Jesus nga wala pa sa Abraham, ako mauna, ako mauna. I am. Before Abraham was, I am. Jesus refers to himself as I am. Nanawaran I am, capitalize sa inyong Biblia. Capitalize? Ang ako mao, capitalize. So that's proper. Tanawa ang Exodus 3:14. Kanang ako mao ako. Capitalize? Correct? Tanawa ha? Araw yung mga kasabot. Then Jesus refers to himself as I am. The same name God used in Exodus chapter 3 verse 14. I am who I am. Ako mao ako. This was a clear declaration of his eternal existence and divinity. This is why Jews attempted to stone him. Mayroon grabe ang mga Hudiyo gusto matuon kay Jesus. Kaya si Jesus niya, ikot na siya na ako mao ako. Tanawa ang Exodus 3:14. Parehara yapon sa San Juan 8:58. O niya ikunik sa San Juan 3:19. Ngayon si Jesus, isultian ko kamo ini sa wala pa kini mahitabo. Aron ni kahitabo na nini, mutuok kamo na ako mao ako. Nakinumdum mo sa first reading atong domingo, Exodus. O na, ang second reading, tanawa nito, kining atong ibasa ka Exodus, na-discute na niya sa Israel, layas nila sa Egypto. Tanawa ang 1 Corinto 10:1 na itong sa 1 Corinthians chapter 1 verse 1-4. Nga si Kristo sa desierto sa ilang pagbiyahe sa Exodus, nagsunod sila. Alam ko no, 1 Corinthians chapter 1. Bitaw. 1 Corinthians, maunay for second reading atong last Sunday, o mga sayo. Kapitulo 10, 1 na ito sa 4.
Mga igsoon, buot kong hinungduman ninyo ang itabo sa akong mga katimulangan nga nibuyog kang Moises. Di panalitlat silang tanan sa panganon, o nilakas sila sa dagat nga pula, pinagi sa panganon o sa dagat, ibunyagan silang tanan, imos nga mga sumusunod ni Moises. Ang ilang ikaong pan ng mga espirituhanon, o nanginom sila sa tubig na espirituhanon. Kaya nanginuman sila gikan sa espirituhanong bato nga mituyog kanila, o katong batuha mao si Kristo. Okay? Kita mo, ang duta ni Pablo rin ang sulos na tuwang paglayas ng pagkagyo sa mga Israelita latas sa disyerto. Nagpakaon sila sa mana na kapato'y karne sa tanggal na gihatag sa Ginoo. Kaya, nanginom pa sila sa tubig na espirituhanon. Nanginom sa Pablo na nanginuman sila gikan sa espirituhanong bato nga mituyog kanila. O katong batuha mao si Kristo. See? Katong kalay na alas Kristo nito hindi na. Huwag pa siya magpapatawag. Ano? Kamoy pasulti doon. Masabi siya, tao din. Mabitawanan, ako magkatawa pa ng mga isa ng Kristo, saksi ng Diba. Ang versikulo 14, ang pulong na hingong tao. Si Kristo na pagkatao. Sabi ko sa wakas sa pagkatao. Ang sablay siya. Nagkaroon ng kaibigan na nanganas siya. Sabi mo? Ha? Wala biblical evidences for the divinity of Jesus. Nga kita katulito, wala wakay na ito kung patay Jesus paayon. Sunod nga itong tanawon. Padayon pa ta? Ina ko mamundan na ta ha? Kamay na natin. Wala ito ang matinili. Colossians chapter 2 verse 9. Colosas 2 versikulo 9. The fullness of deity in Christ. Ang kinatibukan sa pagka-Diyos ni Kristo. For in Him, the whole fullness of deity dwells bodily. So, may bisaya niya. Diha sa iyang pagkatao, o sa iyang lawas, nagapuyog kayo ang kinatibukan sa pagka-Diyos. Colosas chapter 2, verse 9. Ini yung kay ang tibuok at kinaiya sa Diyos, anak ang Kristo sa iyang pagkatao. Nagkaraan hubad na yun din sa Colosas 2:9. Ako tanawon sa original sa Gikas Latin. Kanya kung bibigyan kamay ini, hubad ni Bisaya, nagkaraan yun. Colosas chapter 2 verse 9. Ingon din kay diha kaniya nagapuyok sa pagkalawas ang bukos kinatibukan sa pagka-Diyos. Sa gani, diha sa pagkatao ni Kristo, anaa ang kinatibukan ng pagka-Diyos. See? Fullness of deity. Deity gani, sa Bisaya na pagka-Diyos. Ang yan sa inyong anak is Godhead. Fullness of Godhead. Na hindi mo ma-ignorante Godhead eh. Kasi mapareha mo sa konsidyante, pero di ka Godhead, ulo sa Ginoo. Deity of deity. Yang synonym. Godhead, pasabot na natin Bisaya, pagka-Diyos. Nga naa nagapuyo kayo sa iyang lawas. Okay? Muna, sa ninyo, isang bata tanawon ay kabahin sa iyang pagkatao apan ayaw niya Kristiyanin. Kaya matupas ko sa Kristiyanin. Kaya tulo ang iyang bukos galing tibuok kinatibukan na pagkatao. This is a revealed mystery. The mystery of God. Padayon ta, ako nagituto kanina, Filipos 2, versikulo 5 na to sa 7. Filipos 2, kapitulo 5, kapitulo 2, versikulo 5 na to sa 7. 2, versikulo 5
ngadto sa city. Jesus equal with God. Ako Jesus. Ito lang ibasa kanina. Who, though he was in the form of God, with that equality with God, appearing to be God, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of man. Kung may nagkasulat sa Filipos 2. Katinawa, hindi nyo maupasahin sa kasulatan. Nagpadayan na si Kristo was already in the form of God before he got in man. Ito sa Diyos siya. Na wala pa siya magpagkakala. Kunya, iyan bukas, ito ka rin yun. Muna sa Grigo, itawag ko, inoses. Emptying of self, oneself, ibukas, ibubo, inoses. Emptying. Kung sa ibo, inoses, ibukas niya. Ang iyang hibaya o nagsunod siya sa pagkasunod. Hindi nga pagkatao. Pero wala siya makikita kung Moses sa tuod siya doon. So hindi makita na ito duha ka persona. Ang Diyos nga Amahan o ang nagpagkatao na nahimong sultuon ang anak. Two distinct person, the Father and the Son. So again, this is the revealed Christian. Ika-5 na teksto, atong paspason sa Juan 3, versikulo 30, ngadto sa 33. Ningon si Jesus sa Juan 3:30, I and the Father are one. Ako o ang Amahan usa. Mone klaro kayo, no? Ang mga Hudyo na misunderstood nila. Ato pa, the Jews understood this as a claim of equality with God, which is why they attempted to stone him for blasphemy. Kung inyo si basahon ng tiktuha, si Jesus ali, yun pabatuhin. Naglauna sila plano na pangyon, para nila blasphemy ka na. Kaya malaod sa mga Hudyo, he who blasphemes the name of the Lord shall be put to death by stoning. Ang ingon ni Jesus na ako o ang akong Amahan kasama. Suko ang mga Hudyo. Kaya nga pulong pa nila nagpasipala sa Jesus sa mundo. Pero ang Pinoon, i-claim sila na ang Amahan siya sa usara sa pagkabiyos. Dili kaya duha ang Diyos. No? Naman na nini. Ako, ang akong Amahan at ako usara. Kunya ang Hudyo, ipulit ka usap kung mga bato, ang magbato kanya. Jesus, ingon kanila, ipakita ko kanino ang nagmamahay ng buha ng Diyos ka ng kasaman. Lahat yung man ini ang lugar na iyo akong batuon. Ang mga Hudyo, itubal, pilit na namo batuon, tungod sa bisan-unsang buhat ng maayo, kundi tungod sa imong pagpasipala sa Diyos. Tao ka lamang kapag nagpaka-Diyos ka. See? Ang pasangil sa mga Hudyo ni Kristo na nagpaka-Diyos, tinuod siya na Diyos. Tinuod Kristo, ako ng mga Diyos. Pero mga kaya na, silingan mo ni Jesus, kailan ka na anak ni Jose na pantay. Dapat na kaibaw na si Jose mo ng pantay sa kusina. Kaya yung inahan si Maria, kailan ka silingan mo. Nagkaroon na rin mo na ako ang Amahan usap. Ito pa rin yung kalawin mo. Anak na kalawin. Manan salamat sa Ginoo ng biyaya at naglasas ng tulong. Kaya tinggalin ko apa na dito, panahon na tuhiyaw na. O ito po tanong yaw-yaw. Labi na ko, nabirwan ko yung yaw-yaw. Kaya mali ko. Huwag ka na ba? Ha? Ako naman. Tingnan eh. Pero tanawa, salamat sa Diyos. Kita, pinagaan tayo gasa sa pag-tulong. Ato na yung galion, gamay naman lang. Wala naman lang nabili. Okay ra? Hebrehanon, uno nga to sa 3. Hebrew 1:3. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature, and He upholds the universe by the word of His power.
Ituhanon uno na po sa Diyos. Ato ning hindi ko nang ituha kay medyo bisod ni Samson kung dili nato ni sinayon pa pamaranto. No? Ituhanon uno na po sa versikulo 3. Ingon din kasulatan, naglarawan siya sa himaya sa Diyos. O kaya kay kaniya ang kinaiya sa Diyos. Siya mo nagpupot sa tibok universo, pinagi sa damanan pulo. Tapos niya hugasi ang tao sa ilang mga sala, nilikod siya sa to sa Diyos dito sa langit. Tanawan, naglarawan siya sa himaya sa Diyos. O kaya kay kaniya ang kinaiya sa Diyos. Siya mo nagpupot sa tibok universo. O na sa to ninyo, nagpupot sa universo. No? Sabay katinawa ini nga si Jesus is the exact representation of God's being and sustains all creation, something only God can do. Kita niyo Kristo? Kita niya ang universe. Diyos na may magpupos ng universe. Kung sige buloy. Bato mga panihan, buloy din. Kung pupos ka ba, inubos ka ba diha? Diba? Pero sa ating teksto, wala lang sige buloy. Sige buloy. Dili. Ako sa mundi din ba, na panawal ko ng Kristo, ingon din niya, nagpupot sa tibuok universo. Pinagi sa iyang gamhanan ulo. Diyos na may magkahimo anak. Kapag may tawag magkahimo anak, sa ulo yun. Ha? Ito ko magkasatamas. Hindi, sa tanas, mayroon na nga. Sabi ka na kaya ito niya sa parit ka na. Ang parit, itawag ito, buyog sa plaza, kaya ako rin nayawaan lang dito. Dahil parit, wang naging kapalibat, kaya nakukusin kita, paglanan ko, buyog sa kumpiyano nito, na namagyawan, nayawaan ko nito. Ingas parit nga, sa ngalan ni Jesus, pahawa sa tanas. Itubag sa tanas, char, kakiyas plaza. Nag-iyon sa tanas sa Ginoo, ako ihatag ni mga sugat. Tibaw, Ginoo, char, ako baga siya ko ha. Remember, Satan is a father of love. Gagawa rin sa protect ako. Kung ito pa inyo niya, ihatag matulungay ng mukha ng sugat ng ulo. Ito na si Jesus, ilabangkak na. Iyan-iyon, nakabasa-kabasa sa sulatan. Maraming kayo dito sa tanas. Kanua, receiver sa tanas. Gayroon, tintalog yung kas mga nindot. Asa ng tintalog sa tanas yung maot. Hindi ang tintalog maot. Kaya yung nindot. Diba? Muna magbantay kita ng nindot. Kaya dilikta ng nindot, iya sa Diyos. Doon ay nindot na decision. Manaya ito sa mga tulungan. Karawa, naglawan ng Chris. Isang unay sa kamo ni Kristo ang kanilugan. Ilaagin sa gamhanang mga tulong. Okay? Na, kinsa naman na ikaw pupunta sa kanilugan. Diyos. Yan ko, Diyos na. Nakasapot mo mabada ng santo ninyo, tanaw sa ikustan sa santo ninyo. Ha? Karamay ka ba? Pumunta ka ng Kristo, pula sa gilid, wala siya karamay. Pero, kanan na ang santo ninyo, Kristo yung gagaglan na kiling mga Kristo na kung subasa na nagkakaroon. No? Kapito. Kapita. Tito 2, versikulo 13. Batod pa sa Tito 2, versikulo 13. Ang masaksi ni Jupa, natulog na si Kristo, Diyos kagamay, kaya binuhat ko sa mahal, ang iyang kanya Diyos. Pero Kristo ha, Tito 2, versikulo 13, 1-3. Waiting for a blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ. Nindot kaya magkanundong po ni sa una, kaya ang akong dialog sa una, kung siya maestro, kaya among gatugian, among gisubay, kining Tito 2:13. Ngayon na din, samtang nagpaabot kita sa mulahan ng ilaw na atong ginauman, padayag na sa himaya sa atong gamhanan Diyos kung panluluwas na si Jesucristo.
gamahanang Dios o manluluwas. Na, di man siya masugot na kining gamahanang Dios o manluluwas mao si Kristo. Kaya ang gamahanang Dios ang amahan daw. Kanya ang manluluwas si Jesus. Siya. Pero ano ina niya? Di man ko expert ko drama o sa literatura. Pero normally siya itawag ko accusative noun. Sa mga accusative noun. The nearest something. Mao'y kung claim aning gamahatang Diyos o manluluwas. Ang pinakadungol na sakit. Mao'y makaangkon aning gamahatang Diyos o manluluwas. Ngayon, yung tanaw ng teksto din, huwag may laing pinakadungol na sakit. Mao man kining Hesus Kristo. Nga si Hesus Kristo. This is the nearest subject na mao'y magka-claim ni Ani kinagitawag o gamahanang Diyos o manluluwas. Tanawa, si Kristo dahil gamahanang Diyos o manluluwas. No? Laing teksto, last. 1 Juan 5:20. San Juan 5, versikulo 20. Nagiyon ang kasulatan ng yun din. Kung may lingon, ito. Isinipin ng tuloy. John chapter 5. Okay, ang basa pa kaya limaw. 1 Juan 5:20. 1 John chapter 5 verse 20. Nasayon usab kita nga mianhi ang anak sa Dios. Kinsa man ang anak sa Dios nga mianhi? Mao si Kristo. O mihatag kanaton sa nabutan. Aron makailang kita sa matuod nga Dios. Atong kinabuhi anaa sa matuod nga Dios. Kinsa ni matuod nga Dios? Sa iyang anak nga si Jesucristo. Siya ang matuod nga Dios o ang kinabuhing walay katapusan. Tanawa ang pangunahan, kinsa may the subject ani siya ang matuod nga Dios o kinabuhi nga walay katapusan. Diba, iyang anak nga si Jesucristo? This is the nearest subject. Siya. Kining siya rin it refers to Jesus Christ. Ang matuod nga Dios o kinabuhi nga walay katapusan. So, kaya kanan na usap. Ha? Doon na pa'y naglag, pero mula takto na, ito siya mag-fly away na yung utok ng mga virtual dehydration na yan. Oy, sige ka. Wala din sa imo na kung maski gamay. Wala na kasi nabot ang mahal sa mga. Wala na kasi nabot, ano mga nagpalan? Wala man na sa Diyos. Muna yung niya, nun si Pito, ikas na palo, there is no contradiction in that. Kung tunay contradiction na sino, hindi na Diyos. Huwag yung contradiction. God cannot contradiction. Wala yung contradiction niya. Ginoon, kung siya'y ibuhat, kung gusto sa mahal, panatuntaan mo ng Kristo, na nasa San Juan 5:9, no? Nasa 1 Juan 5:9, akong balik-upasa, ng si Kristo, kung tuhuan nato ang pagsaksi sa tao, nalipag tuhuan nato ang pagsaksi sa Diyos, o kini ang iyang isaksi bahin sa iyang anak. Kung sa katulad tuho sa anak sa Diyos, na matuod ni diya sa iyang nasingkasing, apanawala ang tuho sa Diyos, nag-isip na pagkakon ang Diyos. Kaya wala man niya kuhugi ang isaksi sa Diyos, may tuhod sa iyang. Ang saksi mao nga ang Diyos na nakatanato sa kinabuhi mo na katapusan o na sa anak kining kinabuhi. Ang dawat sa anak may kinabuhi mo na katapusan, apan ang wala dawat sa anak sa Diyos, wala katapon sa maong kinabuhi. So there is no contradiction diha sa Diyos. Pag kinagtawag sa tao, kanang kayo sa Jesus na kampo sa Numan, Mississippi, ingon si Jesus na
Mag-ampo ako alang kanino, nga magkahius sa kamay, ingon na ako ng namahan usan. Sa Juan 17:21. No? Sa Juan 17, kanang Tuhan, malibog na tayo. Nag-ampo ako mga usaw ta sila, amahan. May mausaw ta sila rin yung kanako, ingon niya ikaw ang kanako, kung ako anak ang kanino. Aron ko kalimutan na ikaw mo yung paglalaki. There is unity. Wala yung contradiction. Okay ra? Wapay laing clarification. So, ato sa awon ang sunod na po na pagtuon na po. Ito sa may laing kalendar niyo ba? O, direct ako kalendar niyo ba sa tubalan? Sikan. Ito ya. So, pag-liag mo ng Abril doon, nagsiyar naman din nila kung say, masyado, si Pagito na nila, hindi ka tulad tigas, si Pagito na lang. 25, kana ako lang na rin banding dito sa musugot mo. Kaya ako, naulit ako sa mukha. Kaya, kanang 23, din anniversary sa kong mama na ako nung sa akong anniversary sa ordination. Murag ako, sa pagkipuhon sa hapon, na maulit ko pagkalungis na sa utso. Ano no, kung pwenta, kung trabaho mo muna. Kamu, okay na mo na? Karang, pwede sa, tulis, pwenta, okay na mo. Ha? Libre ka, libre. Okay na? So, palihog na lang ko sa mga group chats ninyo ha. Abril Planta will be the next na po na pagtuon. Huwag ko na ako gischedule sa presuhan. Kaya muli na ito, kaya may bisita ko sa kontatay ko sa Petrista, di ko kapanon halos. Ang nakaawang ko sa mission, yung kapita sa mga, kasi kuha ko na lang sino ko na hindi na ko pa-ugat, huwag ko pa-ulit. Ang buwan niya kaya tawa. Mga lagda ko, itabay sa tikuhon mo rin gino, ay ako parang ko, puntak man sa lunes sa'yo. Kagayan mo ko agi. Kaya doon lang ang kagayan sa mukha. Kaya salamat kaya bugas ha. Okay, nagkakamu ko